If you are going to wait to feel that you are ready to take the NCLEX before actually filing your documents for NCLEX, baka hindi dumating yung araw na yun. So start the filing, start reviewing. Another day, another vlog. So, previous video ko kasi, di ba nga, diniscuss ko dun yung ginawa ko sa NCLEX, yung proseso ko, anong ginawa ko sa pag-aaral ko. Pero medyo hindi ko napagbigyan na diin yung kung bakit pinili kong mag-QBank. Alam naman natin, kapag tatay ka or working professional ka, medyo talaga yun, madugo. Kasi halimbawa, 8 hours ka sa trabaho mo, magko-commute ka pa, gagastos ka ng 12 hours, diba? Sa bahay, parang gusto mong ipahinga na lang instead na mag-aaral ka pa. Lumipat kami ni Mrs. dito sa, sa grocery supermarket. So, ayun nga. Bali, sa family kasi namin, 4 kami eh. May 2 kaming anak. Tapos ako, full-time working. Si Mrs. naman, studying din siya. At the same time, nag-part-time siya. Ako, full-time work. Tapos yung panganay namin, nag-aaral. Then may bunso kami, sumunod yung pangalawa. Ano naman siya. Hindi siya nag-aaral, pero syempre, di ba, mahirap. Hindi pa nag-aaral. Pero mahirap mag-oversee sa, oversight sa toddler eh, di ba? So, as a professional, meron kang 3 study methods na pwede gawin. So, una, pwede ka mag-Saunders. Pangalawa, mag-review center ka. Pangatlo, magka-QBanks ka na lang. So, daan natin isa-isa yung pros and cons ng bawat isa. So, una, si Saunders. Si Saunders, yung pros niya, comprehensive talaga siya. Wala kang mamimintis sa kanya talaga. I don't think nagkakaroon ka ng gap in knowledge kapag nag-Saunders ka. Pangalawa, yung siguro ang expense mo lang sa kanya, isang libro lang. Diba? Wala ka ng ibang expenses. Yun lang talaga. Hindi ko lang alam magkano ngayon. Nasa 5,000 pa ba yung pesos pa ba yung isang libro ngayon? Sa ganun, di ba? Meron mga PDF ako nakikita online. Hindi ko lang alam kung legit siya or magkano ba yun? Or kung bibilin mo, magkano siya. Pero yun lang ang gastos mo. Mapipace mo talaga yung sarili mo na on how you want it. Kasi self-study ka dun sa Saunders. Ang cons lang na nakikita ko doon, dapat sobrang strict ka pagdating sa study time mo. Kasi napakarami nun. Napakadami talaga nun. Sobrang siksik talaga siya. Naalala ko, one time, sinubukan ko rin yan eh, mag-Saunders. Parang na-bookmark ko siya bawat topic. Nasiksik ko in 3 months. Pero sobrang everyday, gagastos ka ng 3-4 hours for the study. Hindi siya umubra sa akin. So, binitawan ko siya. Nag-quit ako sa kanya. Hindi ko tinuloy yung pag-Saunders. Wala siyang questionnaire masyado na parang at the end of each section kasi may mga questions din, pero hindi niya talaga nare-reflect yung current NCLEX trends. So, alam ba ngayon NGN or may mga SATA rin siya, pero hindi niya talaga mare-reflect yung current trend pagdating sa NCLEX questionnaires. So, ayun lang. Pero I would say na kung magaling ka mag-manage ng time, and gusto mo talagang comprehensive ang review mo, Saunders talaga, it's the way to go. It's the way to go. Next naman, yung review centers, yung mga local review centers. Marami tayong review centers dito sa Pilipinas na magagaling. Kung nag-review center ka ng local boards, alam ko may mga extensions din yun na
NCLEX reviews eh. So, explore mo rin yun. Pero merong mga langalan na dedicated din talaga sila sa NCLEX and mga magagaling talaga sila. Ngayon, ang pros nun, talagang dadaan ka na sa proseso. Meron silang schedule talaga. Mas structured yun, merong process. Since meron kang interactions with kung sa live interaction, pwede kang magtanong, pwede kang merong clarifications ka sa isang topic, pwede mo agad itanong, tapos magkakaroon ka agad ng clarification, ng sagot dun sa tanong mo. So, mas ma-clear agad sa utak mo yun, mga ganong, mga cloud na ganon. Since usually may mga GC kasi yun, so pwede kang magtanong dun. Tapos, kung may mga maging ka-close ka, edi pwede mo ring i-message, motivate nyo yung bawat isa, di ba? Na, ito namang topic ang aralin natin ngayon, o ito namang ganito, ganyan. So, meron kang group interaction. You're interacting with a group of people to motivate yourself and motivate each other. So, yun din kinaganda nun. Yung isa pang pro nila is sila na bahala sa mga practice exams. So, yung practice exams, binibigay nila sa iyo yun every day, every topic, every discussion. May practice exams yun. Sorry po. So, usually, meron silang bibigay na practice exams. Tapos, sasagutan nyo. Then, i-discuss nyo na yun. Diba? May mga ganun. Tama yung sagot. Bakit ito yung sagot? Mag-rationale na kayo. Ang cons naman nun sa review center, for me, medyo mahal lang siya. Mahal talaga siya. Tapos, siya yung sa akin, alam ko, parang walang installment eh. Kailangan talagang full payment yun eh. Hindi mo siya ma-installment eh. Kasi kung halimbawa, 20,000 siya, isang bagsakan mo yung 20,000 para mag-review center na yun, para ma-enroll. Gusto mo yun, okay lang naman. Worth it naman siguro yung gastos kung gusto mo yung meron kang interaction with people, meron kang guidance ng galing sa mga professors, yun. Tapos usually, alam ko may mga pre-recorded videos naman yun. So, halimbawa, merong topic na hindi mo naiintindihan, na gusto mong balikan, pwede mong i-play yung videos na yun, yung pre-recorded videos na yun. Diba? Pero ang sa tingin ko, pinaka maganda rito pag nag-review center ka, is yung mga live discussions talaga. Kasi you get to interact, it's like you're attending a classroom session kasi. So, kung nag-work sa'yo yung ganun, sa tingin ko, very good yung review centers for you. Siguro magiging issue mo lang dito pag sa review center is kung tapos working ka, kung yung schedule ng live review sessions. Kasi alam mo, magkaroon sila ng live review ng may pasok ka, ganun. So, paano yun? So, magiging pre-recorded rin din yung mga haatinan mo, di ba? Ikaw, nasa sa'yo yun. Kung tingin mo okay sa'yo na pre-recorded na lang. Pero sa kanila naman din galing yung mga questionnaires, napiprint mo, sagutan mo, tapos i-review. So, kung mag-work sa'yo yung ganun, okay din yun. So lastly, the third one is QBanks. Sa QBanks, alam ko may mga sikat, maraming QBanks. Pero ang parang nakikita ko lang lagi talaga naglalaban is si Archer at saka si UWorld eh. Na-try ko pareho yun, pero UWorld yung nag-decide akong i-take. Pag-usapan natin yung pros and cons naman ng bawat isa. Sa QBanks naman, ang kinaganda sa kanya, for me, ang pinaka-top na pros kung bakit maganda ang QBanks kasi NCLEX style talaga yung questions nila. They try to simulate the NCLEX talaga. So yung way of questioning, they try to simulate the NCLEX exam talaga. After ng bawat question, kung gusto mo, pwede na lang ibigay agad yung rationale sa'yo. So, after each question, kung mali sagot mo, rationale na agad. Isa pang kinaganda ng QBanks, may performance tracking siya. So halimbawa, meron siyang part na makikita mo kung bawa ang baba mo sa adult care, pwede mong sabihin kay QBank na,
Ang gusto ko namang questions na ibabato mo sa akin, puro adult care. O yeah, puro surgery, surgical, ganun. So, nasa sa'yo kung pag-assess mo na kung saan ka mababa, doon ka pwede mong i-manage, pwede mong i-modify yung questionnaires na bigyan ka ng mga topics na mahina ka. Yun naman ang kinaganda ng QBanks. Next pang kinaganda ng QBanks, flexible talaga siya kahit saan. Since may app siya, pwede siya sa phone mo, so pwede kang mag-aral mo, nakasakay ka sa bus, nasa tricycle ka, o nasa jeep ka, pwedeng mag-review ka, pwede mong pasadahan. Although, baka hindi ganun ka. Baka hindi maganda yung learning mo pag ganun, kasi hindi ka focused. Pero pwede kahit saan ka mag-aral. Easily accessible talaga. Ang cons naman niya for me is mahal siya. Mahal siya, tapos limited lang yung time mo for that amount. Halimbawa, sa U-World experience ko, hindi ko na nga maalala magkano binayad ko, pero alam ko nasa 10,000 plus yun. Or something, 15, hindi ko maalala. Tapos 60 days yata yung kinuha ko, pero 45 days lang ako nakapag-aral. Hindi ko maalala. Binayaran ko talaga mahal. Tapos yun lang yung time. Parang pagtapos nun, either mag-resubscribe ka or mag-proceed ka to ibang QBanks or ibang method naman. So ayun, medyo limited talaga oras mo sa kanya. Isa pa nga sa cons niya, pero cons mo talaga siya. Kung marami kasing questions yun, halimbawa 3,000 plus questions. So parang nakaka-intimidate na kailangan mong, na mas maganda sana, na ideally, maubos mo lahat ng questions within 60 days or 30 days subscription mo. So alam mo, meron kang 3,500 questions. Tapos 30 days na yung subscription mo. So, kailangan, kung gusto mo masulit, kailangan mo ma-goal na maubos mo yung 3,500 questions in 30 days. Diba? O kaya, kung gusto mo medyo lenient, 3,500 questions maubos mo in 60 days. Next pa is kailangan mong self-discipline talaga. Actually, lahat naman sila kailangan ng self-discipline. Pero, more on this na walang nagmamando sa'yo, mas kailangan mong i-guide yung sarili mo into dedicating yourself to answering 50 to 100 questions per day para masulit mo. Ako, personally, dahil nga busy ako, ang work ko ay 8 hours to 12 hours per day. Minsan inaabot ako ng 16 hours. I chose na lang yung U-World na 2 months. Pero hindi ko siya naubos yung 60 days. Parang nasa 40 days ko yung siyang tinake. Pero ang ginawa ko kasi sa kanya, every day, nagsasagot ako ng 100 questions. Every day yun. Minsan may mga skip pa nga ako eh. May mga days pa nga na hindi ako nakapag-sagot kasi sobrang busy ko. Pero ang goal ko is laging magsagot ng 100 questions per day. Tapos after ko masagutan yun, magra-rationale pa ako after niyan. So yung 100 questions na yun, sagot, tapos rationale. Nasa sa'yo yun. Choice mo naman yun kung gusto mong sagot, rationale, or sagutan mo muna lahat ng 100, saka ka mag-rationale after the 100 questions. So bahala ka na kung anong diskarte mo. Pwede naman yun. Sa akin, ginawa ko both. Hindi ko na lang maalala kung alin yung nauna, pero ginawa ko both. Nag-work sa akin yung QBanks kasi kumbaga na-shortcut ko na siya. At saka mas naintindihan ko kung paano yung paano yung pagtatanong ng question sa NCLEX. So ang NCLEX kasi, notorious yan na ibang klase siya magtanong. Nakakalito siya magtanong. Notorious siya doon. Malilito ka sa mga questions, pati answers. So, ayun, tell me what works for you. Ano ba sa tingin mo yung mag-work sa'yo? All of these while preparing, filing your documents for the NCLEX. If you are going to wait to feel that you are ready to take the NCLEX before actually filing your documents for NCLEX, baka hindi dumating yung araw na yun. So start the filing, start reviewing. So ayun lang, naisip ko lang share yun. Let me know your thoughts down in the comments if ever.
So, nandito kami ni Mrs. na mag-grocery lang ulit kami.